Arthur blank 15 kilometers before he realized that he was going north instead of south. Ano pong sagot natin dito? A, had driven. B, drove. C, was driving. D, has driven. Nakakalito siya, lalo na yung mga verb tenses, right? Kasi ang first language natin, most likely, ay Filipino. Yung mga local languages natin. English ang second language natin. And sa mga local languages natin, kadalasan, no, wala tayong mga 12 perfect, wala tayong 12 tenses, wala tayong perfect tenses, wala tayong present progressive tenses. Pero for tonight, isi-simplify natin siya. Correct answer for question number 3 is letter A. So Arthur had driven 15 kilometers before he realized that he was going north instead of south. Bakit ganun, Coach? Mali na naman sa question number 3. O, tingnan natin. Clarify natin siya. Paano siya mas madaling maintindihan at madaling matandaan? Kapag gumagamit po tayo ng past perfect. Pag sinabi nating past perfect, dalawang bagay ang tatandaan natin. Yung salitang past, tsaka yung salitang perfect. Pag sinabi nating perfect, ibig sabihin kompleto. Tatandaan ang salitang completeness. Pag sinabi nating past, nakaraan. So kapag past perfect, nakumpleto sa nakaraan. Kapag past perfect po, kadalasan, gumagamit tayo ng dalawang past action. Pag sinabi mong dalawang past action, nangyari muna yung isa, natapos muna yung isa sa nakaraan, bago matapos yung isa. Okay? So, halimbawa, nobody noticed that the chef had burned the turkey. Nasaan yung dalawang past action dyan? Yung salitang noticed, tsaka yung salitang burned, no? Had burned. So, kapag past perfect po, gumagamit tayo ng had plus past participle. Okay? So, past participle natin, mga nagtatapos kadalasan po, no? Yung mga regular, nagtatapos po yan ng ed. Noticed. Ayan. Another example, asked. Diba? Meron tayong dalawang past action. Yung salitang had asked, tsaka yung salitang have picked. Okay? Ayan. Ano naman yung present perfect? Kapag present perfect naman po, gumagamit tayo ng has or have. Okay? Ang has ay ginagamit natin for singular. Ang have ay ginagamit natin for plural. So, has plus past participle, pwede ring have plus past participle. Coach, kailan siya ginagamit? Ang present perfect po, ginagamit natin siya kapag ang present result, no? It is a present result of a past action. So, ibig sabihin, nangyari po ito sa nakaraan at relevant pa rin siya sa kasalukuyan. Okay? Nangyari po siya sa nakaraan, relevant pa rin siya sa kasalukuyan. Ano pa pong ibang gamit niya? Pwede din po gamitin si present perfect kapag katatapos lamang or recent happening. Halimbawa, Dr. Smith has just arrived at the hospital. Kakarating niya lamang ba? Yes. No? So, gagamitin natin present perfect. Ilan si Dr. Smith? Isa. Singular. Has just arrived. No? Ayan. So, another example. The second year student has already finished her presentation. Ayan. No? So, ibig sabihin, natapos na, pero relevant pa rin siya sa kasalukuyan. No? Hanggang ngayon, natapos niya. No? Natapos niya yung presentation niya. Okay? So, what else? How about yung future perfect, di ba? Future plus perfect. Perfect na kumpleto. Future sa hinaharap. So kapag sinabi mong future perfect, makukumpleto po sa hinaharap. Ibig sabihin, makukumpleto siya kapag meron tayong specific na time sa hinaharap. Halimbawa, I will have finished by tomorrow. The parade will have ended by the time Chester gets out of bed. Okay? So kapag future perfect, teachers, always remember, ang isip natin, no, as if meron tayong deadline. Okay, meron tayong mini-meet na deadline. I will have finished by tomorrow. The parade will have ended by the time Chester gets out of bed. Makukumpleto siya sa hinaharap. Okay? So, once again, correct answer for question number 3 is letter A. Nasaan yung dalawang past action dyan? Before he realized, tsaka alin yung isa? Yung driven. No? Had plus past participle na driven. Okay? So, Arthur had driven 15 kilometers before he realized that he was going north instead of south.